is, if you could describe the anthology in 3 words, ano daw yung tatlong salitang yun? Timer starts now. Or describe mo na lang bawat. Sure. Go for it. So, 4 words. Okay. Sige. In one word. In one word. Yung Who's the Boss? Fun. Fun. Okay. Bahay-bahayan. Madugo. Oh, ang lapit sa fun, ha? Sorry. Yung Who's the Boss, relatable. Since yung character ko doon is isa akong fan ng K-pop idol. And I know marami makaka-relate dyan. Yun, no? And yung balik eskwela, friendship. Friendship. Oh, yan yung mga words na dapat namin tandaan bago namin panoorin yung bawat isang yung project mo. Okay, we're interested. Kaya naman, up next, let's hear it from a question mula kay Stars Photog, Sir Alan Santon. Hello po. Hi Ashley, congratulations. Thank you po. May drama anthology ka na, di ba? Bongga. Tanong ko lang, for sure, 4 pa lang to. Pero pag naging successful to, for sure matusundan pa to. Pero syempre marami nang nakakamiss sa inyong dalawa ni Andres na magkasama. Kung bibigyan kayo ng drama anthology na kasunod nito, anong genre yung gusto mo? Sa kaaning character that you want to portray? Siguro, gusto ko maging yearner. Wow. Yearner. Siguro kung genre, siguro light naman with happy ending. Kasi yung sa minamahal namin, yung open ending niya kasi parang ang sakit pa din. Mabigat. Diba? Parang after ko manood ng minahal, parang ang sakit pa ng magmahal. Yun yung nasabi ko after ko manood. Kaya siguro kung magkakaroon po ng next, siguro yung light lang with happy ending. Thank you. Thank you Looking din forward po. to that. Congratulations. Thank you po. Maraming salamat po. Up next, let's have from Sinigang PH. Alam, nagutom ako. Ha? Nagutom ka bigla, no? From Sinigang.ph. Siguro, ano lang yung ina-expect mong reception ng audience from each of the anthology installment? Like, ano yung gusto mong maramdaman ng audience from each episode? Gusto ko maramdaman nila mismo, syempre kung ano yung ina-offer namin, kagaya sa Who's the Boss and sa My Melody na light lang and fun, na gusto magpakilig. And sana maramdaman nila yun. And of course, sa Balik Eskwela and sa Bahay-Bahayan, gusto ko din ma-feel nila and makita nila yung lesson na gusto namin ipalabas sa kanila. Thank you, Ash. Thank you po. Maraming salamat po. There you have it. Up next is a question from Cristela Marie. Sabi niya dito, Ash, ano daw yung pinakamahalagang lesson na natutunan mo sa journey mo bilang isang artist ng Viva na hindi nakikita ng fans sa camera? Lesson na hindi question. nakikita ng fans? Sa buong journey mo bilang artista sa Viva, yung ilang taon mo na napagdaanan. Parang sobrang transparent ko kasi. So, hindi ko alam kung ano yung hindi pa sila aware. Pero siguro sa buong journey ko, gusto ko malaman nila na kapag may plano ka sa buhay mo and hindi mo na-achieve, okay lang yun. It's better if ito-trust mo yung plano ni Lord. Kasi ako, naniniwala. Kaya before magmutya ng section E, parang nagkaroon ako ng acceptance stage na okay lang if hindi ako for this one. Kasi kung ipilit ko na para sa akin to, hindi naman ako magiging masaya. Diba? Kasi pag may mga bagay na lagi mong pinipilit, hindi mo alam, masasaktan ka na. Kaya dun ako yun, gusto ko malaman nila na dun kayo kung saan kayo ilalagay ni Lord din. And huwag kayong ma-pressure kung feeling nyo napag-iwanan kayo, or kung feeling nyo parang bakit sila ganito, bakit ako ganito lang. Okay lang, kung nasan ka,
dyan ka talaga dapat ngayon. Ano ba sinasabi na parang rejection is redirection from God? Yes. Yes, sabi din yan ni Miss Tony sa... Nung interview mo? Sa Tony. Oh, okay. Maraming salamat, Ashi. Let's have from, is this Bix Buzz? Abante? Ayan. Did I say right? Bix? Yep. Hi, sir. Bix Almacen. Hello. Tulog naman ako akong tanong. Pero Ashley, sa 4 na episodes na yan, saan ka pinaka na-challenge at saan ka pinaka parang nag-enjoy or chill lang sa set? Pinaka nag-enjoy po ako sa bahay-bahayan. Kasi parang na-enjoy ko po talaga kay eksena si Miss Claudine. Pinaka na-challenge po ako kay Miss Rufa. Kasi di ba po sa lahat po ng characters na yun, walang pagbabasehan eh. Ako yung magde-decide eh. Kung ano yung gusto kong i-portray na sa character. Pero kay Miss Rufa kasi, mako-compare mo, ay parang di niya nagaya doon. Parang nawala siya doon sa part na yun. Doon po talaga ako pinaka na-challenge. Pero sa 4 na episodes na yan, ano yung ina-recommenda mo kay Andres? Gusto mo ipapanood sa kanya? Bahay-bahayan na lang. Bakit? Wala lang. Hindi. Wala. Yun po kasi yung favorite ko eh, yung bahay-bahayan. Parang gusto ko marinig din yung, like, yung parang opinion niya tungkol, "Uy, okay ba yung ginawa ko?" Ganon. Yun po. Yes, thank you. Thank you po. Maraming salamat po. Okay, up next is a TikTok content creator. Let's have Street Scooper. Hello po. Magandang gabi. Hello Ashton, congratulations. Thank you po. Bukod dun sa mga celebrities na nabanggit mo kanina like Miss Rufa May and syempre Miss Claudine Barreto, sinong pagbibigyan ka ng isang araw na malilipat ka at mapupunta ka sa isang celebrity sa Pilipinas, bukod sa kanila, sinong celebrity yon at bakit? Gusto ko po si Barbie Forteza. Oh. Kasi feeling ko marami din akong matututunan sa kanya. And na-amaze din ako sa journey niya kung paano siya nag-start. And ngayon na nakikita ko siya, sobrang mas na-appreciate ko na kung paano siya maging artista. Kasi kahit hindi ko pa siya nakakasama, alam kong sobrang genuine niya. Excited kaming makita kayo in one frame in the future. Manifesting, why not, di ba? Nothing is ever impossible. Kaya naman, let's have another question. This is from a fan. She is Lorraine Joyce Macabalo. Hi, I hope you're watching. So sabi mo dito, "Hi Ate Ash, kung mabibigyan ka ng pahinga, ikaw lang at ang family mo, saan niyo daw gustuhin pumunta?" Siguro out of the country na lang. Kasi Saan? kahit saan. Kung saan, kahit saan. Kasi, Basta out of the country. Yes, kahit saan, Yeah. kahit sa Asia or kahit saan. Kasi, siguro, kung ganun, first time namin lalabas out of the country. Like, never namin na-experience na lalabas kami sa family. Kasi, di ba, sobrang mahal. Mag-isa ka nga lang, parang umuwi ka ng luhaan eh. So, siguro yun, out of the country, para, alam mo, ma-experience namin lahat sama-sama. Feeling ko this year, makakaano kayo, Amen. Amen. Makakalabas kayo ng bansa. Tingnan natin, di ba? Okay, up next, let's have from, is this Abante Liling? Ray Pumaloy. Hi, Sir Ray. Hello po. Ayun. Kaya set up ko muna yung camera mo. Sige lang po. Napanood ko kasi yung pelikula mo with Andres at saka yung pelikula mo nung nakaraang Metro Manila Film Festival, yung Manila's Finest. Apo. Naging instant fan mo ako dahil ang husay-husay mo. Salamat po. Sa totoo. Aware ka ba na mahusay kang umarte? Na magaling ka? Hindi po. Parang, kasi po, iniisip, kasi feeling ko lagi, meron akong kailangan laging i-improve. And kapag po may mga heavy scenes na gano'n, hindi ako lagi sure kung magagawa ko pa or hindi. Doon po ako lagi kinakabahan. So, kapag nakikita ko pong okay after ng take, parang mas
hindi ko po iniisip na, wow, ang galing ko, gano'n. Siguro mas nakakahinga lang po ako ng maluwag na, yes, nagawa ko yung hinihingi sa akin. Yung preparations mo bago ka gumawa ng mga eksena, kasi parang sabi ko, lalim naman ang hugot nitong batang to. Kumbaga, malalim ba talagang pinag-uugutan mo sa bawat pelikula or project na ginagawa mo? Usually- Mga heavy scenes, Usually po kasi sa ganyan, kapag mga heavy scenes, mas feel ko po na ako po yung character. Kasi minsan po, pag tinatry ko po na gamitin yung ibang experience ko, tapos ilalagay ko dun sa character. Minsan kasi hindi siya malapit magkalayo. Mas nahihirapan po ako dun. So, mas nilalagay ko na lang po yung sarili ko sa nafe-feel ng character. And siguro sa preparation po is learning the script by heart. Kasi kapag nagpapanik po yung utak ko, mas maingay, hindi ko po nagagawa yung dapat ko gawin. And kapag alam ko na yung script, di ako malilito sa lines and for sure may mga bago pong instructions na ibibigay. So, mas magagawa ko po ng maayos. Sige palang okay lang. Ayun. Hindi kasi hindi ko alam kung sino ang pinakahuling big star na gumawa ng anthology. Pero alam ko, lahat ng mga gumagawa ng anthology, mga magagaling na artista. Ay, talaga po ba? Yes, Hilda Oo. Coronel, the late Nora Honor, and even Marisa Soriano, hindi ko alam si Vilma Santos, gumawa na rin, and sino pa ba? Judy Ann Santos yata nabigyan. Yung ganong level, so ngayong aware ka na, paano mo alagaan ang karera mo para at least ma-recognize ka bilang susunod na maging gaya nila? Siguro po, siguro mag-stay po kung sino po ako ngayon. And siguro nandun, kasi kapag nag-stay ka kung sino ka ngayon, mas maiisip ko po kasi kailangan ko laging mag-improve. Ayun lang, kailangan mo laging mag-improve and to learn para mas ma-reach mo po kung anong po ba yung gusto mo pong ma-reach. Lighter naman tayo ha. Nagkakausap pa ba kayo ni Andres? Nagkaka-text or lumalabas or something? Mga ganon? Minsan lang po, pag halimbawa, ay, kailan na kayo start ng Mutyaga? Mga ganun lang po. Hindi naman yung parang lalabas or something? Ay, hindi or- po. Hindi po. Hindi pa ba pwede? Hindi, busy din po kasi siya and kami po, nagkikita po talaga kami like for work po. Paano i-describe yung status nyo ngayon ni Andres bilang working tandem? Good friends po. Wow, ikli ah. Ay, hindi, yun lang kasi talaga po. And siguro yung good friends na parang willing po kami supportahan yung isa't isa po. Ayun, thank you! Thank you po. Congratulations! Thank you po. Sa other. Maraming instant fan after watching Manila's Finest. Parang daming ganun, Ash, ako nang babasa online. Parang pag napanood nila ikaw for the very first time, matik fan agad sila. And yun ko, that's the charisma that you have every single time we see you on screen. Lux. Okay. Alright, let's have from La Pochera Lovers, Matt Suzana. Hi, Sir Matt. Hello po. Hi, hello Ashley. Question ko, na-miss mo ba si Andres while doing this project? O mas preferred mo na mag-solo rin kahit pa paano? Kahit ano naman po, and kung na-miss ko naman po silang lahat talaga. Bakit ka tumawa? Hindi, totoo, na-miss ko po silang lahat kasi kapag po nag-shoot kami ng Mutya, syempre di ba po nakapagod, puyatan. Pero kapag kasama ko po yung mga cast ng Mutya, hindi ko po na-feel yung pagod pag nag-shoot po kami. So yun po yung pinaka-na-miss ko din. And sa mga, ano po ulit yung pangalawa po? Mas preferred mo rin bang Prefer. mag-solo? Kahit ano po sa akin, kung ano po yung ibigay sa akin na project. Grateful ako, tatanggapin po yun. Thank you, Ashley. Thank you din po. Maraming salamat po, Sir Matt. Up next is a question from another fan. Sabi niya dito, siya si Oying Anulabak. Sabi niya, Ash, being as one of the most popular and rising actresses of today, next, what are the advices that your parents have told you to overcome the pressure and of course some intrigues in the industry? Kasi
like super open din ang parents ko. Pero pinaka naalala kong sinabi sa akin ni mommy before, hindi naman siya sa showbiz, pero in life lang na kapag may ginawa sa yung masama yung isang tao, huwag kang gaganti kasi hindi naman laging ikaw yung nasa taas. Kakailanganin at kakailanganin mo ng tulong ng iba. So, kung ano man yung mangyari, masakit man o hindi, tumulong ka lang. Wala mawawala sa'yo sa pagtulong. Oo. Ganda nun. Kaya tsaka ina-apply mo rin naman yun. And we can feel it, yung mga staff, kaming mga katrabaho mo. That's so you. Okay, up next is a question from Lionheart TV, Sir Richard Paglikawan. Hi, Sir Richard. Hello po. Hello, congratulations. Thank you Asti. po. Actually, ano lang, gusto ko lang po yung reaction mo kasi tinawag ka kanina. Phenomenal star. Phenomenal star. Ano yung Nahiya ka siya kanina eh. Sabi ko, that's you. Ang awkward po. Parang kapag may mga ganyang pupuri, parang hindi po ako sanay. Na-awkward po ako. Parang mas sabihin mo na lang Ashton Olviga, sabihin na lang ang tao. Or nations mo tiya. Ganun na lang. Pero kung nakikita pong gano'n, syempre, thankful po ako and grateful na, alam niyo po yun, parang at last na-appreciate at nakikita po ako ng mga tao. And kung gano'n po yung tingin sa akin, sobrang nakakataba po ng puso. And with that title, mas malaki din yung expectation. So ano yung personal effort mo para syempre mapangatawanan yung pagiging phenomenal star? Siguro mag-stick sa like kapag may projects ka or kailangan mong aralin talaga, wag kang tamarin dahil feeling mo naabot mo na kung nasan ka ngayon. Dapat yung diligence mo and yung willingness mo to learn, parang yung passion mo laging 100% nung nag-start ka kung nasan ka man ngayon. Thank you, congratulations. Maraming salamat po. Okay. Up next, let's have a TikTok content creator, Jezreel Ellie. Hello. Hello, hi Ash. Nakaka-proud si Ash, no? Super galing. Ayan. Ito Ash, question ko sa'yo. Sabi mo kanina, talagang inaral mo yung bawat character mo rito. And as a fan of ng mga survival thriller film, what if itong 4 na character na to, mapunta rin sa isang survival film na yun? Sa tingin mo, sino sa kanila yung pinaka magsasurvive? Pinaka magsasurvive? I think yung character ko po sa Bahay-Bahayan. Bakit? Kasi mas parang sa lahat ng character, siya yung pinaka palaban. And feeling ko yung halos lahat, feeling ko yung tatlo kasi parang iiyak lang sa gilid. Tatanggapin na lang nila. Parang yung character ko kasi dito, parang street smart siya. And siya yung parang may tapang na i-face kung ano man yung kinakaharap niya challenges ngayon. Thank you. Thank you, Congrats. Tsaka Ash, napagod ko lang itong setup natin, may purpose siya kung bakit sila dito. Parang sinot ito, itong this one, with the blood stains. Siya yung si Balik Eskwela. Si Balik Eskwela and then the black Who's one. the boss? Okay, and then bakit may Bahay-Bahayan. Bahay-Bahayan? Ito yung may melody, yung may guitar. Oh, okay. So, ito pala yung parang mga remnants of who you're gonna be. Kaya naman, eto na. Let's have another question from my fans. Sabi niya dito, si Florence Judiel Rafael. Being the nation's Budia comes with a lot of pressure to be, perfect, sabi niya. But anthologies are usually messy and emotional. Now, which character in the series felt the most unmutia-like? Like the one where you didn't care if you look pabebe or pretty on camera because the scene was just, just too real, too raw. Hashtag asked it with an exclamation point. Parang mas JJ kasi yung last part na sinabi niya, yung Actually, real. Mga JJ yun. Siguro yung malayo kay JJ is yung sa My Melody. Kasi siya yung parang hopeless romantic. Sa ano yun, sa My Melody. Oo, yung super girly na super fan na fan siya na, nandiyan na yung crush ko. Paano yun? Nandiyan na yung crush ko, Ulit, magpakasal na paano? kami. Yun, ganun siya. Siya yun. Oo, so online, siya yung pinakamalayo talaga din. Oh, okay. Maraming salamat, Jashi. And I hope nasagot namin yung tanong mo. Up next, let's have from Abante Tonight, Roldan Castro. Hello po.
surprise ako. Surprise! So, Astin, ano yung pinaka-challenge mo sa apat na episodes ng yung anthology? Yung sabi ko po kanina, yung character po talaga ni Miss Rufa. Kasi, Ay, oo nga pala. oh, Wala, sorry na-surprise ako. Wala mo pa. hindi kasi yun nga po tulad ng sabi ko. Kasi sa lahat po ng characters na to, parang hindi ako parang i-judge na, mali yung ginawa niya dito. Kasi parang ito lahat sa base sa akin. Kung ano yung gusto ko ipalabas, kung ano yung pagkakaintindi ko sa character, yun yung ipapakita ko. Pero yung sa character, pag spoil ko pa. Kapag yung kay Miss Rufa na po, parang may hirapan po akong ipakita. Parang baka natatakot ako na, uy, nawala siya kay Miss Rufa doon Parang naging character na yun Doon po ako pinaka na-challenge and parang ang daming beses ko po tinatanong si Direk na, Direk, paano po ba ito, Direk RC? Tama po ba yung ginawa ko? Sabi niya, siguro mas nag-struggle po talaga kami na mahanap yung Rufa may po sa akin. Pero sino pa yung artista na sana makasama ko sa ganitong project? Ala, nasagot ko na din po yan kanina. Ayan na nga. Si Miss Barbie Cortez Kaya ako. lang, bawi na lang ako. There we go. Thank you po. And alam mo, hindi ko naman sisisi with Barbie Forteza kasi she is such a versatile actress as well. Parang ikaw lang din siya. Nakasama ko siya dati. Nung When was this? nag-extra ako. Sa Lita Negrita. Oh. Kaya sobrang na-amaze ako na, di ba makaka-work mo siya? Tsaka malay mo, magkaroon ka ng project with full circle moment para sa'yo, di ba? Tsaka malakas ka mag-manifest eh. Tsaka feeling ko kasi ang dami ko ding matututunan sa kanya kasi bukod sa personality niya Oh. talaga, na-amaze talaga ako kung paano siya umarte. Plus her wisdom. Yes. Di ba? There we go. Maraming salamat po. Up next, let's have from My Movie World, Bernard Santos. Hello po. Hi, Ashton. Hello po. For this anthology so since nakita namin yung teaser ng anthology, no, if possible, magkakaroon ng season 2 yung anthology mo. At ikaw yung bibigyan ng pagkakataon na mag-create ng kung tungkol saan yung gagawin, ano yung mga gusto pang gawin na series for the anthology? Genres po. Yeah, or any story that you would like to do personally. Siguro, bukod sa family drama din, which is meron na din pala dyan, siguro yung about sa friendship naman. Kasi parang bukod sa Mutya po, pinaka na-enjoy ko po talaga gawin. Nag-enjoy ako nung shoot po namin yung Sunny. Yung kasama ko po sila Heaven, sila Bea. Yes. Parang na-miss ko pong gumawa ng ganun na parang about friendship lang na kayong mga babae yung sama-sama nagtutulungan. And then if ever bibigyan ka ng chance na makapili ng mga stars sa Viva na gusto mong makasama mo sa next season ng anthology, sino-sino yung mga ito? Ala, hirap. Yes! Si Girl. Yung mga kasama ko din sa Mutya kung pwede lang po no? Pero bukod sa syempre gusto ko po sila makasama yan, sila AJ, sila Kurt, kasi feeling ko tatawa sila Sarah, why not? Lalayo pa ba tayo? Si CJ! Game ako dyan, Ash. Nag-acting nga po kami kanina Anong story, if ever? Story? Parang yung sinasabing coming of age, yung barkadahan, di ba? Yung parang Kanina po, pinagkwentuhan namin kanina. Oo. Uy, what if kaya magkaroon tayo ng parang about yung barkadahan na yung lang. Feel good. Oo, Di feel ba? good movie na barkadahan lang. Alam mo yung Reply 1988? Mga ganun. You watched it? Yeah. Thank you, congrats. Thank you din po. Maraming salamat po, sir. Okay, up next, sabi naman, again, from another fan, sabi ni Cadmiel Pablo,